Nagsisimula ang kwento sa isang lalaki na nagla-livestream sa isang website na tinatawag na MeTube. Nang tanungin siya ng isa sa mga nanonood kung anong klaseng stream iyon, sinabi niyang magdadaldal lang siya dahil sobrang stressed siya nitong mga nakaraang araw. Isa sa mga viewers na nagngangalang Riman ang nagsabi na stressed din siya. Nagpatuloy ang lalaki, sinabing mahirap ang buhay para sa kanya at kahit na tingin ng mga nakababatang kapatid niya ay role model siya, hindi niya alam kung paano matutustusan ang kanilang pangangailangan, lalo na't may krisis sa kawalan ng trabaho. Bilang panganay, siya ang may responsibilidad sa pamilya at kailangang alagaan ang kanyang mga kapatid. Nang tanungin tungkol sa iba pa niyang pamilya, nalaman natin na nakatira sila ng kanyang mga kapatid kasama ang kanilang lola. Ang upo niya ay dapat bayaran kinabukasan, pero nahihiya siyang humingi ng pera sa kanyang lola. May isa namang viewer na nagsabing dapat gamitin niya ang oras niya sa paghahanap ng trabaho kaysa sa pagli-livestream. Sinagot niya ito, sinabing 2 buwan pa lang mula nang siya ay ma-discharge at naghahanap siya ng trabaho mula noon. Kahit na kailangan niya ng pera, ganito talaga ang buhay. Dagdag pa niya, kung ayaw nilang makinig sa kanya, pwede silang umalis. Nag-stream lang siya dahil sobrang stressed siya. Ipinakita ang isang babaeng tila malalim ang iniisip at bigla siyang nakatanggap ng donasyon na 5 milyong won mula sa kanya, na ikinagulat ng lahat. Nagulat ang lalaki at tinanong kung tama ba ang halaga o nagkamali lang siya sa zero. Inisip niyang baka ito ay isang malaking channel na naghahanap ng mga reaction clip mula sa mga streamer na walang viewer sa pamamagitan ng pagbibigay ng malaking pera. Pero naisip niyang wala silang pera kaya't hindi niya ito maibabalik. Kailangan niya ng pang-admission gift para sa kapatid niya at pambayad ng 6 na buwang upa. May mga tao sa chat na nagsimulang humingi ng pera, pero hindi sila pinansin ni Riman at sinabing hindi niya balak bawiin ang donasyon. Napaisip ang lalaki at sinabing bigyan siya ng kahilingan, basta't hindi ito tungkol sa kanyang pamilya, gagawin niya. Tinanong ni Riman kung ililigtas niya ba ang Eden para sa kanya. Naisip ng lalaki kung laro ba ito at sinabing walang problema at gagawin niya. Biglang narinig niya ang boses ni Riman sa kanyang ulo, sinabing mayroon na silang kontrata. Nalaman nating ang pangalan niya ay Kim Siwo. Isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa kanyang ulo, at dahil pumayag siyang iligtas ang Eden, bigla siyang dinala doon. Makikita ang kamay niya na tumatagos sa dibdib ng isang nilalang at may hinayla palabas. Binitiwan niya ang isang buntong hininga at sinabing paalam kay Lucifer. Ang nilalang na napatay niya ay si Lucifer, at hinugot niya ang puso nito. Nawala ang katawan ni Lucifer, at pinunasan ni Siwo ang dugo. Sinabing ang lahat ng ito ay dahil lang sa maling donasyon na nagpabago ng kanyang buhay. Siya ang baliw dahil hinayaan niyang lokohin siya ni Riman sa isang donasyon at dalhin sa lugar na iyon, kung saan kailangan niyang ipaglaban ang kanyang buhay araw-araw. Nagsimula ang lahat sa isang maso sa kanyang kamay. Sinabi ni Riman na ibibigay niya ang kanyang lakas at ang tanging kailangang gawin ni Siwo ay talunin ang mga kaaway sa harap niya. Isang napaka-cliché na sitwasyon. Sinabi niya kay Riman na mali ang taong pinili niya at dapat ibang mas angkop ang pinili nito. Pero sinabi ni Riman na siya lang ang tanging maaasahan niya upang iligtas ang Eden. Kapag nailigtas niya ito, ibabalik siya ni Riman sa Earth. Naisip niyang iyon lang ba talaga ang kailangan niyang gawin. Sinabi niyang dapat siguraduhin ni Riman na magiging maayos ang buhay ng kanyang mga kapatid at lola, at bigyan siya ng trabaho pagbalik niya sa Earth. Kung maipapangako niya iyon, ililigtas niya ang Eden ng walang problema. Dahil doon, pumayag siyang makipagkontrata sa Diyosa ng ibang mundo na si Riman. Sinabi ni Riman na kaaway ang mga nilalang na iyon, kaya't wala siyang magagawa kundi lumaban. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Sa huli, dahil sinuman siya ng Diyosa, naging isang pari siya para sa kanya. Pero hindi doon natapos ang lahat dahil ang Eden ay puno ng mga demonyo at kaaway. Nilipol niya ang bawat isa, kasama na ang 7 hari ng mga demonyo, dahil iyon lang ang paraan para mailigtas ang Eden. Umabot ito ng kabuoang 10 taon. Naisip niya kung maayos kaya ang lagay ng kanyang mga kapatid at kung makakabalik siya sa normal na buhay pagbalik sa Earth.
Narinig niya ang boses ni Riman na nagtatanong kung ayos lang siya, at sinagot niya ito ng oo, sabay tanong kung bakit. Sinabi ni Riman na humihingi siya ng tawad at nagpapasalamat dahil tapos na ang kanilang kontrata. Ngumiti si Siwo at sinabing dahil sinabi niyang magkakaroon siya ng trabaho pagbalik niya sa Earth, paniniwalaan niya ito at aalis na. Naisip niya na ang ibang mundo ay nakakadrain at tila iniwan ng Diyos, pero hindi naman ito puro masama. Sinabi ni Riman na tingnan niya ang mundo na kanyang nailigtas, at sinabi niyang medyo mamimiss niya ito. Habang nakatingin siya, nagpakita siya ng mapait ngunit malungkot na ngiti at kumaway kay Riman, sinabing sa susunod na lokohin niya ang iba, dapat mas walang hiya ito kaysa mag-sorry. Nagpaalam siya, at nagpasalamat si Riman. Habang bumabalik siya sa Earth, sinabi nitong tunay na humihingi siya ng tawad. Masaya si Siwo na pabalik na siya sa kanyang mapayapang Earth. Habang papalapit siya, sinabi niyang sobrang na-miss niya ang Korea. Ngunit habang bumababa na siya, nakita niya ang Seoul, na dapat ay mapayapang lungsod, puno ng mga lumilipad na wyvern. Napatitig siya sa tanawin, tila hindi makapaniwala, habang pinapanood ang isang all-out war sa pagitan ng sangkatauhan at mga halimaw. Narinig niya ang mga sundalong Koreano na nag-uusap, na may halong reklamo, kung ang layunin lang ba nila ay kainin ng mga halimaw. Sinabi ni Siwo na na-miss niyang marinig ang Korean, ngunit ang unang narinig niya ay puro yabang. Sa kabila nito, tunay na nakabalik na siya makalipas ang 10 taon, pero nagtataka siya kung ano ang nangyayari sa Earth. Natawa siya at sinabi na tila tapos na ang Earth, o baka nananaginip pa rin siya sa Eden at sobrang na-miss lang niya ang Korea kaya't nadala siya ng reyna ng mga bangungot. Napangiti siya at sinabing imposible namang mangyari iyon. Ngunit pinutol siya ni Riman, sinabing siya mismo ang pumutol sa ulo nito gamit ang 2 kamay niya. Tinawag siyang, aking Pope, at sinabing sobrang sexy niya nang gawin iyon, diretsahang nang aakit. Lumingon si Siwok at tila naiinis. Napansin ito ni Riman at sinabing mukhang hindi siya masaya, kaya tila walang saysay ang pagpapabalik sa kanya. Sinabi ni Siwo na akala niya ay tapos na ang kontrata nila nang makabalik siya. Sinabi ni Riman na nalulungkot siya dahil isa pa rin siyang Diyosa na pinagsilbihan niya, at nararapat lang na ipakita niya ang paggalang dahil sa tulong nito, ligtas siyang nakabalik sa Earth. Sagot ni Siwo, kung hindi siya dinala ni Riman sa mundo ng Eden, hindi sana siya nahirapan ng ganoon. Naisip ni Riman at sinabing kung nanatili siya sa Earth, mamamatay siya. Nagulat si Siwo at tinanong kung paano niya nalaman iyon. Sagot ni Riman, kahit ano pa ang tingin niya sa kanya, isa pa rin siyang Diyos. Biglang lumitaw ang isang status window, sinasabing may Diyos mula sa ibang dimensyon na nakikialam sa mga prinsipyo ng Earth. Dahil dito, huminto ang oras para kay Siwo sa loob ng 5 minuto. Tinanong ni Siwo kung ano ang ginagawa ni Riman, at sinabing maikli ang 5 minuto ngunit ito lang ang limitasyon ng prinsipyo kahit na siya ay nakikialam bilang Diyos. Tinanong ni Riman si Siwo kung gusto niyang gumawa ng panibagong kontrata. Sinabi ni Siwo na baka ang ibig sabihin nito ay panibagong kontrata ng pagkaalipin. Sinagot siya ni Riman na kung ayaw niya, hindi niya siya pipilitin, ngunit gugustuhin niyang gawin ito dahil kung makikipagkontrata siya, mananatili ang mga kapangyarihan niya mula sa ibang mundo. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na wala siyang mga tagasunod sa mundong ito kaya may mga kondisyon. Sinabi ni Siwo na akala niya natural na mananatili ang mga kapangyarihan niya. Ipinaliwanag ni Riman na ang paglipat sa ibang dimensyon ay hindi ganoon kadali at may epekto ito sa mga prinsipyo, kaya't natural lang na mawala ang kapangyarihan niya. Ninas si Siwo at sinabing pinapahirapan siya nito. Sinabi ni Riman na alam niyang mahirap magpanibagong kontrata lalo na't napakarami niyang tiniis sa Eden. Ngunit tinanong ni Siwo kung ano ang ginagawa niya, sabay sabing bilasan na ang kontrata dahil ayaw niyang mawalan ng kapangyarihan. Naguluhan si Riman, ngunit si Siwo ay determinado na ayaw niyang maging washed protagonist. Lumabas ang isang status window, sinasabing kumpleto na ang kontrata, at sinusuportahan ni Riman si Siwo. Ipinaliwanag na dahil ito ay kontrata para sa ibang dimensyon, susuriin ang mga prinsipyo bago magkabisa.
Pagkatapos ng pagsusuri, walang nakitang problema, kaya't babalik ang daloy ng oras sa loob ng 1 minuto. Sinabi ni Riemann na wala siyang infrastruktura sa mundong ito kaya't hindi siya maaaring manatili ng matagal. Sigurado siyang maraming tanong si Siwo, ngunit bago iyon, may isang bagay na dapat niyang gawin. Ipinaliwanag niya na ang banal na kapangyarihan ay nakasalalay sa paniniwala ng ibang nilalang. Kung walang pananampalataya, mawawala ang kanyang kapangyarihan. Kaya, upang mapanatili ito, kailangan niyang hikayatin ang mga tao sa Earth na maniwala sa kanya. Sinabi ni Riemann na simple lang ito para sa kanya dahil naging pope na siya ng Riemann Order. Nagsimula siyang kabahan sa ideya, ngunit sinabi ni Riemann na magkikita sila ulit sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya na huwag umiyak dahil nami-miss siya nito, at muli siyang umalis, tinatawag pa rin siyang pope. Sinabi ni Siwo na maghintay siya, ngunit bumalik na ang daloy ng oras at may natanggap siyang quest. Ang quest ay ang magtatag ng isang order, tulad ng pinag-usapan nila, dahil kulang si Riemann sa mga tagasunod. May limitasyon ang quest na 70 araw, at kung hindi ito matapos, mabubura ang lahat ng meron siya. Hindi pa rin siya makapaniwala na magkakaroon sila ng order sa mundong ito at sinabi niyang titingnan lang siya ng mga tao bilang isang leader ng kulto. Habang lumipad papalapit ang isang wyvern at nagbukas ng bibig nito, tumingin si Siwo at seryoso ang aura niya. Nagsimulang bumuo ng kidlat sa kanyang kamay, iniunat niya ito at hinawakan ang pakpak ng wyvern, pinunit ito mula sa katawan ng halimaw, dahilan upang lalo itong sumigaw. Napatingin ang mga sundalo at nagtanong kung totoo ba ito. Nang humarap si Siwo na may dugo sa mukha, naisip niyang maaari niyang samantalahin ang pagkakataon upang kunin sila bilang tagasunod. Habang gulat pa rin ang 3 sundalo, tinanong niya kung nais nilang marinig ang tungkol kay Riemann, ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tiningnan siya ng mga sundalo na parang baliw, at napagtanto ni Siwo na baka nga wala siyang pag-asa. Humingi ng paumanhin ang mga sundalo at tumanggi. Napagtanto niya na kailangan niyang makakuha ng 10,000 tagasunod, kaya mukhang mahihirapan talaga siya. Nagdesisyon si Siwo na ipagpatuloy na lang ang kanyang trabaho at magsimulang harapin ang mga halimaw. Muling bumuo ng malalaking kidlat na tumama sa mga wyvern sa kalangitan, dahilan upang mamangha ang mga sundalo. Sinabi ng isa sa kanila na wala silang nakukuhang magic reading mula sa detector, kaya nagtaka sila kung ang isang returner ba ay karaniwang ganito kalakas. Karaniwang sinusukat ang ranggo ng returner batay sa magic na natutuklasan sa kanila, ngunit walang paraan na ang isang returner na ganito kalakas ay karaniwang ranggo lang. Sa harap ng maraming bangkay ng wyvern, may isang lalaking nagulat gamit ang kanyang walkie-talkie. Sinabi niyang ayon sa Emergency Response Manual ng Special Investigation Bureau, kailangan ng agarang pagtawag sa buong opisina. Nang tanungin kung ganoon na ba kalala ang sitwasyon, ipinaliwanag niyang hindi ito tungkol sa gate kundi sa presensya ng isang napakalakas na returner na hindi ni-detect ng mga magic detector. Sinabi niya na kakausapin niya ang returner, at kung sakali, nagpaalam siya na tila huling beses na niyang makakausap ang iba. Ang lalaking iyon ay si Dangshek, at habang tumingin si Siwo sa paligid, nagtataka siya kung iyon na ba ang lahat. Sinabi niyang para siyang isang normal na tao sa puntong ito ngunit iniisip kung nasaan na ang mga sundalo. Tamang-tama, tumakbo si Dangshek papunta sa kanya. Nang tumingin si Siwo, naisip niya kung siya ba ang boss at tila nakakainis na tao ito. Napaisip siya kung malibang pumatay siya ng mga wyvern. Ngunit, laking gulat niya nang ngumiti si Dangshek at sinabing ikinatutuwa niyang makilala siya. Sinabi ni Dangshek na nais niyang tulungan si Siwo na makapag-ayos sa mundo, dahilan upang malito si Siwo. Sa apartment complex sa Gyeonggi Province, partikular sa Gwangmyeong City, tumayo si Siwo sa harap ng pinto at inalala ang pag-uusap nila ni Dangshek. Sinabi ni Dangshek na sinuri niya ang pamilya ni Siwo at ligtas ang kanyang kapatid na lalaki at babae, na nakatira sa Gyeonggi Province, habang ang kanyang lola ay naglalakbay sa Estados Unidos. Dagdag pa niya, sa Department of Ability Management, gagawin nila ang lahat upang suportahan si Siwo, at kung may mga tanong ito, maaari siyang makipag-ugnayan.
Napagtanto ni Siwo na mukhang mainit ang pagtanggap nila, ngunit inaasahan niyang makakahanap ng paraan ang kanyang mga kapatid kahit gaano pa magbago ang mundo. Ang kanyang lola naman ay palaging kakaiba. Sinabi niyang dahil 10 taon ang nakalipas, dapat ay nasa 27 na ang edad ng nakababata niyang kapatid na Siwo. Ngunit sinabi ni Dongshak na baka magulat siya, dahil 5 taon pa lang ang lumipas sa Earth, ibig sabihin, kung 10 taon siya sa Eden. Hindi siya 32 kundi 27. Sinabi niyang hindi niya alam kung gaano kalaki ang mga pagbabagong nangyari sa Earth sa nakalipas na 5 taon, pero tila maayos ang pakikitungo ng mga tao sa mga returners, at nakakatuwang malaman na ligtas at maayos ang pamilya niya. Iniisip niya kung may kinalaman si Riman dito. Ang pamilya niya, na matagal na niyang hinahangad mula pa noong nasa Eden siya, ay naging inspirasyon niya sa loob ng mahabang panahon kahit wala siyang kahit isang litrato nila. Ngunit nagtataka siya kung bakit siya kinakabahan, sinasabing ito ang pinakakinakabahan niyang naramdaman kailanman. Pinindot niya ang doorbell, pero walang tugon. Pinindot niya ulit ng ilang beses, hanggang sa marinig niya si Inwook na nagtatanong kung sino ang nasa labas. Nag-clear ng lalamunan si Siwo at sabik na sinabing matagal na silang hindi nagkita, tinanong kung kumusta siya. Ngunit si Inwook ay walang pakialam at sinabing hindi sila relihiyoso, at tinanong kung sinusubukan ba niyang mag-convert ng mga tao sa panahong ito. Sinubukan ni Siwo na ipaliwanag na hindi iyon ang dahilan ng pagpunta niya, ngunit sinabi ni Inwook na magpalat muna siya ng damit bago mag-deny, at nagbanta na tatawag ng pulis kung hindi siya aalis. Sinabi pa nito na iniistorbo siya sa pagtulog niya, tinawag siyang baliw. Nagalit si Siwo at sumigaw na buksan ang pintuan. Lumabas si Inwook na may hawak na bat, tinawag siyang baliw na cultista at tinanong kung gusto niyang bugbugin. Pero agad siyang natigilan nang makilala niya si Siwo, na tinanong kung balak ba niya talagang paluan siya ng bat na iyon. Napahinto si Inwook, gulat na makita ang kapatid niya. Sinabi ni Siwo na hindi iyon ang emosyonal na muling pagkikita na inaasahan niya. Habang nagluluto si Inwook, sinabi ni Siwo na gumawa pa siya ng 3 mangkok habang kumakain ng ramen. Sinabi niyang kahit hindi emosyonal ang kanilang muling pagkikita, sulit naman ang pagkain dahil 10 taon na ang lumipas mula nang huli siyang kumain ng pagkain Koreano. Napabuntong hininga si Inwook at sinabing hindi siya makapaniwala. Tinanong siya ni Siwo kung anong ibig niyang sabihin, at sinabi ni Inwook na akala niya'y patay na ang kapatid niya. Pero ngayon, nandyan siya, kinakain lahat ng kanilang ramen habang nakadamit parang cultista. Sinabi ni Siwo na hindi dapat tawagin ng ganoon ang sariling kapatid, at tinanong kung galit ito dahil kumain siya nang hindi siya kasama. Sinabi niyang kumain na rin ito. Ipinaliwanag ni Inwook na hindi naman iyon ang dahilan. Sinabi ni Siwo ang lahat sa kanya, kaya nagtanong si Inwook tungkol sa Eden at sa nakalipas na 10 taon. Sinabi ni Siwo na wala naman talagang halaga iyon ngayon dahil ligtas na siyang nakabalik. Tinanong niya kung bakit interesado pa si Inwook. Sandaling nag-isip si Inwook at sinabing gusto niyang malaman ang lahat, kung ano ang ginawa niya sa kabilang mundo, at kung paano siya nakabalik, dahil iyon ang pinakamahalaga. Sinubukang magpaliwanag ni Siwo, ngunit naisip niya ang lahat ng ginawa niya sa Eden, isang brutal na krusada, at nagdalawang isip. Sinabi niya sa kapatid niya na huwag na lang. Sinabi ni Inwook na may 2 bagay na ayaw ng mga tao, una, kapag hindi tinatapos ang sinasabi. Pero bago niya matapos ang pangalawa, sinabi ni Siwo na hindi naman kasi masayang kwento ang sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang mundo na sinakop ng mga demonyo ay napakasama, at ang dami ng dugo sa kanyang mga kamay habang sinubukan niyang iligtas ito ay sobra na. Nagpakahirap siya para sa Eden, pero ngayon, bumalik na siya sa Earth. Napatingin siya sa kanyang quest notification, at napansin niyang wala pa ring pagbabago. Naiinis siya dahil ginugol niya ang napakahabang panahon para palakasin ang kanyang banal na kapangyarihan, pero baka mawala na rin ang lahat. Sinabi ni Inwook na tapusin na niya ang pagkain niya dahil gagawin na niya ang kanyang trabaho, mula nang magising siya. Umupo siya sa harap ng computer at nagsimulang magtrabaho. Tinanong siya ni Siwo kung ano ang ginagawa niya, at sinabi niyang isa siyang editor ng mga video sa YouTube.
Kumikita na siya rito mula nang mawala si Seiwoo, at marami siyang trabaho dahil nag-e-edit siya para sa isang sikat na YouTuber. Sinabi ni Siwoo na kahanga-hanga iyon, at natutuwa siya dahil mukhang naging interesado naman si Inwook sa video editing. Sinabi niyang mukhang napaka-realistic ng video na ginagawa ni Inwook, ngunit sinabi nito na baka hindi niya alam, pero totoo ang lahat ng iyon. May mga taong tinatawag na players na pumupunta sa mga gates, nakikipaglaban sa mga halimaw, at sumasaliksik sa mga dungeons, parang mga nasa nobela. Tinanong ni Siwoo kung ginagamit din ba ang system Windows bilang basehan para sa mga scale, at sinagot siya ni Inwook ng oo. Sinabi nito na dahil madalas siyang magbasa ng web novels noon, sigurado siyang mabilis niyang maiintindihan ang konsepto. Habang walang tigil sa daldal ang kapatid, nagsimula ng mag-isip si Siwoo ng malalim. Naalala niya na baka ang MeTube ang sagot sa problema niya. Bigla niyang sinabi kay Inwook, ito na nagpagulat sa kapatid niya. Ipinaliwanag niya na kung gagawa siya ng content sa MeTube, magagawa niyang i-promote ang Remand Order, makakakuha siya ng subscribers at followers. Biglang nag-pop up ang status window. Ipinapakita na ang religious order trait niya ay na-activate. Napatingin si Siwoo, nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinakita ng window ang lahat ng impormasyon tungkol sa order, ang layunin nito, at kung paano niya magagamit ang divine points sa store. Ang mga items sa store ay magbabago base sa dami ng followers niya. Sa ngayon, ang tanging available na option ay ang tinatawag na charity, na nagbibigay ng dagdag na experience sa lahat ng followers at may napakaliit na tsansa na ma-awaken ang isang tao kung hindi siya player. Ang trait na ito ay nagkakahalaga ng 1,000 points, at ang susunod na unlock ay sa 10,000 followers. Naisip ni Siwoo na baka lumabas ito dahil naisipan niyang magbukas ng channel. Sinabi niyang halos lahat ng features ay nakalock pa rin kaya hindi ito masyadong kapaki-pakinabang pero maaaring magamit ang charity. Tinanong ni Inwook kung balak niya bang magbukas ng channel. Sinabi niya na baka hindi ito gumana dahil kailangan ng approval ng gobyerno para makagawa ng player-type content. Hindi rin lahat ay basta-basta nakakapagsimula ng ganoon. Dagdag pa niya, hindi naman daw maiiwasan na wala pa talagang alam si Siwoo dahil kababalik lang nito, kaya tutulong na lang siya sa gastusin dahil maayos naman ang kita niya. Sinabi ni Siwoo na pinapahalagahan niya ang alok ng kapatid, pero sinabi rin niyang puro kalokohan ang sinasabi nito. Sinabi niya na siya ang walang alam, dahil paano raw siya natagpuan ni Inwook matapos ang 5 taon kung hindi dahil sa tulong ng gobyerno. Ikinwento niya na si Dongshek ang nagtanong sa kanya kung ano ang balak niyang gawin, at sinabi niyang gusto niyang palawakin ang order niya. Sinabi naman ni Dongshek na malaya ang relihiyon sa Korea, pero sana raw hindi ito lumalabag sa mga normal na pamantayan ng lipunan. Sinabi ni Siwoo na si Riman ay isang maawain na diyosa at kung papakinggan lang siya ni Dongshek, maiintindihan niya. Tumango si Dongshek at pagkatapos ng ilang usapan, gumamit siya ng klasikong taktika ng just smile and wave, halatang hindi interesado. Sinabi niya kay Siwoo na VIP siya ng Department of Ability Management, at kung may kailangan ito, huwag maiyang makipag-ugnayan sa kanya. Malugod niyang tinanggap si Siwoo pabalik sa Earth, binigyang diin na siya ang unang irregular ng South Korea. Habang pinupuri ni Inwook ang kapatid, sinabi nito na hindi siya makapaniwala na ang taong kumain ng 10 packs ng ramen ay isang irregular. Biniro siya ni Siwoo, sinabing papatayin niya ito. Nagtaka si Inwook kung bakit hindi niya agad sinabi ang totoo, at sinabi ni Siwoo na hindi niya pwedeng sabihin na mawawala ang kapangyarihan niya kung hindi siya makakakuha ng 10,000 followers. Tinanong ni Inwook kung gagamitin niya ang MeTube para maghanap ng followers para sa order, at kung ganoon nga, sinabi niyang hindi ito magiging madali lalo na't suot pa niya ang ganoong damit. Wala naman daw kasing nakakakilala kay Riman dito sa Earth. Sinabi ni Siwoo na pakinggan muna siya at tinanong kung paano kung may kakayahan siyang mag-awaken ng karaniwang tao. Sinabi ni Inwook na kung totoo iyon, siguradong kukunin siya ng bawat bansa, pero imposibleng may ganoong kakayahan. Dagdag pa niya, kung totoo man iyon,
kikita si Siwoo ng napakalaking pera at siya mismo ay magpapalista. Hindi na sinagot ni Siwoo ang mga argumento ng kapatid at sinabi na lang na ang diyosa niya ay isa ng maawain at mapagkawang-gawang nilalang. Ipinakita niya ang status window niya kay Inwook. Nagtaka si Inwook kung ibig bang sabihin nito na pwede siyang maging player kung maniniwala siya. Sinabi ni Siwoo na hindi pa iyon magagawa ngayon, pero kung makakakuha siya ng mas maraming followers, iniisip niyang mabibili niya ang trait na iyon. Kapag nangyari iyon, ang pagiging player ay hindi na nakasalalay sa random na pagkakataon kundi isang bagay na kayang abutin ng kahit sino. Tinanong niya ang kapatid kung ano ang tingin nito. Nakikita natin ang follower na 2 pa lamang. Agad namang nagdesisyon si Inwook at sinabing handa na siyang ikalat ang mabuting balita tungkol sa kanilang diyosa. Nagulat si Siwoo dahil sobrang bilis ng pagtanggap ng kapatid niya, habang sumisigaw si Inwook na naniniwala na siya kay Riman. Sinabi ni Siwoo na akala niya ay atheist ang kapatid niya, pero sumagot si Inwook na tanggapin na lang siya agad. Sinabi ni Siwoo na ang pagiging mananampalataya ng hindi pa nakikita si Riman ay talagang inaasahan niya sa kanyang nakababatang kapatid. Sa ngayon, ang plano ni Siwoo ay magkaroon ng online na serbisyo gamit ang MeTube, pero wala pa siyang konkretong plano para dito. Sinabi ni Inwook na huwag mag-alala si Siwoo dahil may plano siya. Biglang may tumunog sa pinto, at nagtataka si Siwoo kung sino iyon. Sinabi ni Inwook na ito na ang tamang oras at kailangan niyang managot. Naguguluhan pa rin si Siwoo hanggang sa bumukas ang pinto, at nakita nilang pumasok ang isang batang babae. Agad na nakilala ni Siwoo si Sean, ang nakababata nilang kapatid na babae, na nagulat din nang makita siya. Tumakbo agad si Siwoo papunta kay Sean at sinabing ang ganda-ganda na niya at sigurado siyang namimiss siya nito. Nag-umpisang manginig ang boses ni Sean habang sinasabi niyang akala niya ay patay na ang kuya niya. Nang nasa punto na siya ng pag-iyak, sinabi ni Siwoo na mali siya, at humingi siya ng paumanhin sa pag-alis ng walang palem. Pero agad na umiyak ng malakas si Sean, at kahit anong gawin ni Siwoo para patahanan siya, lalo pa itong lumakas. Wala siyang magawa kundi tawagin ang kapatid niyang si Inwook para tumulong, pero sinabi nito na karma iyon. Kinabukasan, nakita si Sean na nakikipag-pinky promise kay Siwoo na kakain sila mamaya. Sinabi niyang alam niya ang isang masarap na lugar kaya kailangang kumain sila doon at babalik siya agad. Pinanood ni Siwoo na pumasok si Sean sa eskwela at kumaway siya rito. Matapos ang Warlight Day, kahapon, nagpunta sila ni Inwook sa mga kapitbahay para humingi ng paumanhin sa ingay, at bumalik na rin ang katahimikan. Nagpunta si Siwoo sa downtown at nakikipag-usap sa isang tao. Sinabi niyang nakausap na niya ang kapatid niya, pero para maaprubahan ang pagiging active ng Awaken sa MeTube, kailangan ng state authorization. Ipinakita naman ng isang lalaki sa harap ni Dongshek. Humingi ito ng paumanhin kay Siwoo sa pagkaantala ng kanilang pag-uusap at nagpakilala bilang Yu Sinho, ang ministro ng Department of Ability Management. Sinabi ni Siwoo na nagkaroon na siya ng kaunting impormasyon tungkol kay Yu bago pa siya dumating, at hindi niya inaasahan na agad niyang makakausap ang Yu Sinho. Pero naisip niyang ganoon din ang nangyari sa Eden, kung saan ang Riman Order bilang unang religious order ay nagdala ng mga lider ng iba't ibang lahi upang magkaisa. Tinanong ni Yu si Siwoo kung magsasagawa ba siya ng missionary activities. Sinabi naman ni Siwoo na oo. Medyo awkward na sinabing mabuti iyon ni Yu at sinabing okay lang na i-reveal ni Siwoo sa MeTube na isa siyang returner. Pero kailangan din niyang ipahayag na isa siyang irregular sa pamamagitan ng isang press conference na isasagawa ng kanilang departamento. Pumayag si Siwoo, at ipinakita ang video noong araw na bumalik siya, kung saan pinatay niya ang mga wyvern. Tinanong niya kung nailabas na ba ang video na iyon, pero sinabi ni Yu na naka-embargo iyon. Gayunpaman, hindi nila iyon lubos na mapigilan. Sinabi ni Siwoo na sigurado siyang nakita na iyon ng kapatid niya, lalo na't bihasa ito sa MeTube. Sumagot si Yu na maaaring medyo nakakahiya iyon, pero mag-a-assign sila ng mga ahente sa paligid ni Siwoo pansamantala. Nangako siya sa pangalan niya na walang kapahamakan ang mangyayari kay Siwoo.
Dahil wala pang irregular rank na lumitaw sa South Korea, aminado silang kulang pa ang sistema nila para dito. Sinabi ni Yoo na sana maintindihan iyon ni Siwoo. Sagot naman ni Siwoo, kung tutuusin, naiintindihan niya ito at wala namang problema kaya susunod na lang siya. Pagbalik niya sa bahay, tumawag ang lola nila. Sinabihan si Siwoo na bulok siya dahil hindi niya agad inabisuhan na bumalik na siya. Humingi ng paumanhin si Siwoo, at sinabi ng lola na okay lang iyon, dahil bumalik naman siya. Pero idinagdag ng lola na tatapusin na niya ang mga paglalakbay niya, at si Siwoo na ang baalang mag-alaga kina Seon at Inwook. Sinabi ni Siwoo na mag-ingat ito, at saka ibinaba ang tawag. Habang iniisip niya iyon, sinabi niyang parang alam ng lola niya na babalik siya. Sumagot si Inwook na nagkwento ang lola na may mga panaginip siya tungkol kay Siwoo. Sa mga panaginip daw niya, nakikita niyang naglalakad si Siwoo sa isang walang hanggang tanawin at nakikipaglaban sa mga pakpak na halimaw. Sabi ni Siwoo, nakakatuwa iyon. Sinabi naman ni Inwook na kahit siya, inakala niyang patay na ang kapatid niya. Pero kahit nakikita na niyang naririto si Siwoo, parang hindi pa rin totoo ang lahat. Natuwa si Siwoo na tinatanggap siya ng kanyang pamilya. Ipinaliwanag niya na noon, napakaganda ng relasyon nila, lalo na noong senior year niya sa high school, matapos mamatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente. Malaki ang pasasalamat niya sa lola nila dahil siya ang nagpalaki sa kanila. Sinabi niyang siguro matagal siyang hinintay ni Inwook, pero kalaunan ay sumuko rin ito sa paniniwalang patay na siya. Sinabi ni Inwook na inilibing nila siya sa isang woodland burial at may puno roon na nakapangalan sa kanya. Dapat daw ay 5-year contract lang iyon, pero nagpasya silang gawing 10 taon. Si Seon daw ang nagpaganda nito. Sinabi ni Siwoo na dapat nilang bawiin ang refund. Natawa si Siwoo sa kapatid niyang mukhang seryoso na habang nag-e-edit ng video. Sinabi naman ni Inwook na may plano siya, at ipinakita kay Siwoo ang isang YouTube channel na tinatawag na Player K na may 5.4 million subscribers. Sinabi niya na magagawa rin nila iyon. Nagsimula si Siwoo na tingnan ang video ni Minso at sinuri ito. Sinasabing ang dahilan kaya napakarami nitong subscribers ay dahil gwapo ito. Sinang-ayunan ni Inwook at sinabing mahusay din ang personalidad nito at wala pang kontrobersya kaya tuloy-tuloy ang suporta ng mga tao. Dagdag pa niya, ang simpleng pagkakaroon ng channel ay isang magandang simula dahil karaniwan ay tumatagal ng 2 linggo para makakuha ng traction. Ipinaliwanag din niya na ang pinakamadaling paraan para makakuha ng atensyon ang mga baguhang channel ay sa tulong ng mas malalaking channel at korporasyon. Ipinakilala ni Inwook ang isang proyekto ni Player K na tinatawag na Newbie Military Academy, isang serye ng mga gabay at walkthrough para sa mga baguhan. Sinabi niyang may bukas na posisyon dahil isa sa mga kalahok ang nasugatan habang humuhuli ng halimaw. Nabanggit din ni Inwook na nakausap niya si Minso at interesado itong mag-interview kay Siwoo. Tinanong ni Siwoo kung seryoso ba si Inwook sa pagsasabing siya ay baguhan, dahil sa tingin niya mas kulang pa sa karanasan si Minso. Tumawa si Inwook at sinabi na iyon nga ang plano, magpanggap si Siwoo bilang isang karakter na nagtatago ng kanyang kapangyarihan. Sinabi rin ni Inwook na tiyak na magugustuhan ni Minso ang konsepto kapag nalaman niya ang detalye at ang susunod nilang hakbang ay ang pagsasagawa ng interview at pag-usapan ang iba pa pagkatapos. Habang naglalakbay sila papunta sa lokasyon ng filming, sinabi ni Siwoo na malayo ito. Pagdating nila sa Magam Mountain Range, agad napansin ni Siwoo ang kakaibang kapaligiran at tinanong kung tama ba ang lugar na iyon. Sinabi ni Inwook na iyon nga, pero medyo kakaiba rin ang vibes ng lugar. Dagdag pa niya, hindi sinasagot ni Minso ang telepono nito. Sinabi ni Siwoo na kakaiba rin ang signal sa lugar, at hindi niya akalaing may ganitong lugar pa sa South Korea. Naramdaman niyang may mali dahil may bakas ng kakaibang enerhiya sa hangin. Sinabi niya sa kapatid na dapat na nilang itigil ang proyekto at bumalik. Sinabi naman ni Inwook na baka busy lang si Minso sa pag-fi-film kaya hindi ito makasagot. Gayunpaman, matindi ang kutob ni Siwoo at sinabi niyang, matapos ang walang katapusang laban niya sa Eden at ang pagpapala ni Riman na nagpa-develop sa kanyang senses,
sigurado siyang demonic energy ang nararamdaman niya, isang enerhiyang nagmumula sa mga halimaw at demonyo. Tinanong ni Siwo kung mabuti bang tao si Minso at kung may balita tungkol dito na nag-aalay ng tao o sumasamba sa demonyo. Sinabi ni Inwook na wala, at isa itong kilalang tao sa MeTube. Sinabi ni Siwo na kung isa siyang ordinaryong returner, malamang ay patay na sila ngayon. Sinabi naman ni Inwook na hindi yun posible dahil mabuti si Minso. Sinabi ni Siwo na sobrang tiwala nito sa ibang tao at baka masaksak pa ito sa likod balang araw. Inasar ni Inwook na parang may personal na karanasan si Siwo sa mga bagay na iyon. Napaisip si Siwo tungkol kay Riman, pero hindi na niya sinabi ang totoo. Ikinwento ni Inwook na 3 taon na ang nakalilipas, nang nasa ospital ang kanilang lola, binayaran ni Minso ang lahat ng hospital bills nito nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Noon, wala pang pera si Inwook dahil kakabayad lang niya ng renta. Biglang nagbago ang tono ni Siwo at sinabing mukhang hero si Minso. Dagdag pa niya, mahirap magtiwala sa taong tumutulong ng walang kapalit, at mukhang mahusay ng tao si Minso. Pinayuhan ni Siwo si Inwook na umuwi gamit ang taxi dahil napakadelikado ng lugar. Nang tanungin siya ni Inwook kung ano ang gagawin niya, sinabi niyang dahil hindi gagana ang plano nila, kailangan niyang maghanap ng ibang paraan. Bigla siyang nagpalit ng kasuotan sa kanyang priest outfit gamit ang magic at sinabing gagamitin niya ang offline propagation. Sinabi ni Inwook na maganda itong intro para sa kanilang MeTube, pero tinuwanan lang siya ni Siwo at sinipa papasok sa van. Nagpatuloy si Siwo sa paglalakad sa kagubatan hanggang sa may nakita siyang kakaiba. Biglang lumitaw ang status window, at nalaman niyang pumasok na siya sa isang abyss area. Biglang lumitaw ang isang quest window na nagsasaad ng isang kaugnay na misyon na tinatawag na Salvation, na magbibigay kay Siwo ng 50 divine points kung iligtas niya ang mga nilalang na dumaranas ng paghihirap sa lugar na iyon. Habang tumitindi ang demonic energy sa paligid, sinabi ni Siwo na sa unang tingin ay tila isang ordinaryong bundok lamang ito, ngunit dahil sa dami ng enerhiyang nararamdaman niya, tiyak na mayroong abyss dungeon sa loob nito. Nagpatuloy siya sa paglalakad, napakatahimik ng paligid hanggang sa bigla siyang huminto. May naramdaman siyang kakaibang presensya sa malapit. Lumingon siya at biglang nagbiro, ang ganda ng panahon ngayon, habang tumambad sa kanya ang ilang cameramen. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng mga ito. Sinabi ng isa sa kanila na hindi nila intensyon na takutin siya, at nag-fi-film lamang sila para sa kanilang channel. Isa sa kanila ang nagsabi na mapanganib sa lugar na iyon lalo na't may dungeon malapit, at tinanong kung ano ang ginagawa ni Siwo roon. Sinagot niya na naroon siya para makipagkita kay Minso, at ipinaliwanag na malamang ay nakipag-ugnayan na si Inwook sa kanila. Sinabi ng cameraman na narinig nila ang tungkol sa isang returner at nabanggit nga ni Minso ang tungkol sa isang interview. Kung tumawag daw si Siwo, nagkita na sana sila sa entrada. Ipinaliwanag ni Siwo na walang signal sa kanyang telepono. Nagulat ang cameraman at sinabing hindi makapaniwalang may lugar sa Korea na walang signal. Napag-usapan din ang priest outfit ni Siwo at tinanong kung ito ay bahagi ng kanyang concept. Tahimik na sinabi ni Siwo na hindi. Habang naglalakad, napansin ni Siwo ang kakaibang katahimikan ng 3 cameramen sa likuran. Tinanong niya ang kausap kung laging tahimik ang mga ito, ngunit sinabi ng cameraman na kausap niya na nagsasalita naman daw ang mga ito buong oras. Naguluhan si Siwo at biglang nagtanong sa pangalan ng kausap, na ipinakilala ang sarili bilang Sul Semyong. Seryosong sinabi ni Siwo na makinig ito sa sasabihin niya. Mula roon, nagsimulang magpakita ng kakaibang presensya si Siwo, nagkaroon ng mahiwagang guwantes sa kanyang kamay, tulad ng pagbago ng kanyang kasuotan kanina. Sinabi ni Siwo na maswerte si Semyong dahil mayroon itong likas na resistensya sa demonic energy kahit hindi ito awaken. Ipinaliwanag niya na kapag nakauwi ito ng buhay, dapat nitong pasalamatan ang mga magulang nito. Nagulat si Semyong at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Biglang nagpakawala ng kidlat si Siwo, na tumama sa isa sa mga cameramen sa likod ni Semyong. Agad na naputol ang ulo ng isa,
at natakpan ng kakaibang resido ang mukha ni Semyong. Laking gulat niya nang makita niyang ang tatlong cameramen sa likod ay mga nilalang na naglalabas ng demonic essence imbes na dugo. Sinabi ni Siwo na mukhang maganda ang simula ng kanyang palabas, at nagpaalam kay Semyong na hintayin siya roon. Habang naguguluhan si Semyong at tinanong kung sino talaga si Siwo, sagot nito, "Nandito lang ako para ipalaganap ang salita ng aking Diyosa," kasabay ng kanyang karaniwang priestly smile. Pagpasok ni Siwo sa dungeon, nalaman niyang tinatawag itong Necromancer's Laboratory, ngunit nasa proseso ito ng pagiging abyssified. Biglang nagbago ang pangalan ng dungeon sa Bridgehead of Pride, at nalaman niyang kung hindi niya matatalo ang boss ng dungeon, ang buong lupain nasa loob ng 5 kilometrong radius ay tiyak na mako-corrupt ng abyss. Habang naglalakad, sinabi niyang lalong tumindi ang demonic energy at nararamdaman niya ang mahika ng iba pang mga player na pilit na lumalaban dito. Sa di kalayuan, nakita niya ang dalawang lalaking nakasalampak sa tabi ng isang kahon. Sinabi niyang buhay pa ang mga ito, ngunit napansin niyang wala silang mga mukha. Dito niya natiyak ang tunay na pagkakakilanlan ng nilalang na kanyang pinatay bago pumasok sa dungeon. Sila pala ay mga mimics, mga halimaw na nagpapanggap bilang tao matapos patumbahin ang mga biktima. Hindi nila kayang mag-transform sa mga patay, kaya't binubuhay nila ang kanilang mga target upang magaya ang anyo ng mga ito. Ang boss ng dungeon ay walang iba kundi isang doppelganger, na lumalabas na responsable sa lahat ng anomalya. Biglang naglabas ang status window ng kumpirmasyon, na tukoy ni Siwo ng tama ang kalaban. Nang marinig ni Siwo ang sigaw, agad siyang tumakbo papunta sa pinanggagalingan nito. Sa isip niya, maaaring isa itong survivor o doppelganger, ngunit wala siyang oras para mag-isip at kailangan niyang kumilos kaagad. Pagdating niya, nakita niya ang isang liwanag at inakala niyang may mga halimaw na nakapalibot sa taong sumisigaw. Dumaan siya sa nakasisilaw na liwanag, ngunit nagulat siya nang makitang may mga ilaw na nakalagay sa mga tripod at isang tao ang sumisigaw ng "Cut!" Panipituldok. Sinermonan siya ng tao roon, sinasabing hindi siya pwedeng basta na lang sumulpot dahil maganda na sana ang kuha nila bago siya dumating. Laking gulat ni Siwo na may mga survivors at marami-rami rin ang mga ito. Galit na sinabi ng mga tao na kailangan nilang ulitin ang eksena at tanong kung bakit siya pinapasok ng mga nasa labas. Ipinaliwanag ni Siwo na narinig niya ang sigaw at kumilos siya base sa instinct, humihingi siya ng paumanhin. Sinabi niya rin na pinapasok siya dahil sinabi niyang may usapan sila ni Minso. Nagtanong ang lalaki kung ano ang pakay niya kay Minso, at ipinaliwanag ni Siwo na may interview sila. Kinumpirma ng lalaki na siya nga ang returner na nabanggit at tinanong kung bakit ganoon ang kanyang bihis. Pinipigil ni Siwo ang inis habang sinasabi, "Oo, ako nga iyon." Hindi siya makapaniwala na ginagawang biro ang kanyang suot. Inutusan ng lalaki ang isa sa kanyang mga tauhan na ihatid si Siwo kay Minso. Habang naglalakad, napansin ni Siwo na kahit hindi lahat ay naapektuhan ng demonic energy, marami pa rin ang apektado. Napansin din niya ang isang babaeng walang mukha at kinumpirma sa sarili na ang doppelganger ay gumagamit ng group illusion. Ipinaliwanag ng guide na kaya nilang kontrolin ang sitwasyon dahil nasa kanilang pangangalaga ang boss ng dungeon. Laking gulat ni Siwo sa narinig. Tinanong niya kung paano nila kinokontrol ang boss. Sinabi ng guide na karaniwan nilang pinapahina ang boss hanggang sa brink of death at itinatali ito upang hindi mawala ang dungeon. Ginagamit nila ang sistemang ito upang gawing madali ang filming. Siguro dapat natuto si Satanas mula sa mga tao, biro ni Siwo habang naglalakad patungo sa boss room. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Minso na nakikipag-usap sa ilang tao. Agad siyang napansin ni Minso, at sinabing narinig na niya ang tungkol kay Siwo mula kay Inwok. Habang nakikipag-usap si Minso, napansin ni Siwo na napakaganda ng boses nito at tila, nagbabaga, sa liwanag. Pinaupo ni Minso si Siwo, na sinunod naman niya. Nagkwentuhan sila saglit, at ipinaliwanag ni Minso na lahat ng tao roon ay mga player, ngunit karamihan ay hindi sapat ang kakayahan upang maging hunters. Gayunpaman, sinisiguro niyang nababayaran sila ng maayos.
Habang nag-uusap, sinubukan ni Siwo na suriin si Minso. Iniisip kung natural ba ang pagiging magiliw nito o epekto ng pagiging influencer. Pagkatapos ng ilang saglit, ipinakita ni Minso ang boss ng dungeon na nakatali. Ipinaliwanag niya na inuuna nila ang kaligtasan bago ang anumang filming. Tinanong ni Siwo kung totoo ang sinasabing may tauhan na nag-drop out mula sa proyekto. Sinabi ni Minso na hindi ito nasaktan sa lugar, kundi lumala lang ang dating sakit nito. Dagdag pa niya, kung nag-aalala si Siwo, maaari lang muna itong manood bago magdesisyon kung sasali o hindi. Napagdesisyonan ni Siwo na sumali at nakipagkamay kay Minso. Ngunit sa gitna ng pakikipagkamay, biglang nagpakawala si Siwo ng Sacred Fire na damaloy kay Minso. Nagsimulang magbago ang anyo ni Minso habang sumisigaw ito sa sakit. Hindi masaya kung kayo lang ang nanlaloko, sabi ni Siwo habang nakangisi. Nagsimulang masunog ang mga kamay ng impostor, at sinabi ni Siwo, ang isang dula ay dapat may plot twist, hindi ba? Pagkatapos ay bamulong siya sa impostor, tinatanong kung ano ang masasabi nito sa kanyang acting. Napaluhod ang impostor sa sakit habang unti-unting lumitaw ang tunay nitong anyo bilang isang doppelganger.